Hello mga kadonatics! Nagresulta ng kangagbahan ni BBM. Biruin mo, bumagsak yung rating natin sa passport or yung strength. Sa panahon ni Tatay Digong, umabot pa yan sa 70 yung pwesto natin. Ngayon, nasa 75 na, umabot pa nga yan ng 77. Grabe, nasobraan na talaga. Makikita natin mamaya yung rating, okay? And the visa-free countries. Panoorin natin yung video. Samantala, nakuha ng Pilipinas ang ika-75 pwesto sa listahan ng pinakamakapangyarihang passport sa buong mundo para sa taong 2025. Sa inilabas na listahan ng Henley Passport Index, bumaba ng 2 pwesto ang Pilipinas mula sa dating ika-73 pwesto noong nakaraang taon at nasa ika-75 pwesto nga po ngayon, taon 2025. Sa ngayon, ay kakayanan ng pasaporte ng Pilipinas na magbiyahe sa 67 bansa nang walang hinihinging visa. Nanatili naman sa unang pwesto bilang most powerful passport ang Singapore. At sinundan ito ng Japan at nasa ika-3 pwesto naman ang Finland, France, Germany, Italy, South Korea at Spain. Pang-apat sa listahan ang mga bansang Austria, Denmark, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden. Pang-5 naman ang mga bansang Belgium, New Zealand, Portugal, Switzerland at United Kingdom. Alright, tingnan naman natin yung 2025 ranking. Sa panahon ni Noy Noy, ito, 82nd tayo. Ang layo talaga. And then, sa panahon ni Tatay Digong, tingnan nyo, 70. Bumaba talaga yan ng 70. Grabe talaga yung epekto ni Tatay Digong. And Marcos Jr., umabot pa siya sa 77. Then, ngayon 75. And then, yung visa-free countries natin, sa panahon ni Aquino, 61 countries lang yung visa-free. Sa panahon ni Tatay Digong, 66 to 67. And then, kay Marcos, nananatili lang, pinamintain lang, bumagsak pa nga. I'm pretty sure for the coming months, makikita na natin yung epekto nito kung ilang countries na lang. Kasi bumagsak tayo sa 75 eh. Grabe talaga, iba. Ang reason? Decline in ranking limited new agreements. May sinabi pa dito. One of the reasons, domestic and global perceptions. It means yung global perspective ng Pilipinas mas bumaba. Noon sa panahon ni Tatay Digong, grabe, di ba? Alam naman natin yan, daming proud kahit hindi Filipinos. Pero ngayon, nako! At nakita nila kung gaano kagulo. May COVID pa yun sa panahon ni Tatay Digong. Ngayon, hay nako! Iba talaga ang tingin ng tao ngayon. Iba yung tingin ng foreigners ngayon sa atin. Ibang-iba sa Tatay Digong. Our dignity now as a Filipino is in danger. Oh no! Bangagba! May pumasok pa talaga ng bagong balita ngayon kung saan yung half-sister ni BBM. Nasa DNA talaga nila, mag-viral, no? Pero in negative ways. Aresto sa Australia. Kasi nga, nag-skandalo. Tingnan natin yung video. And moving on now to the Philippines, where the daughter of the late dictator Ferdinand Marcos and the half-sister of the President Ferdinand Marcos Jr. is facing a booze ban. Now, Australia police say that Annalisa Kaur and her husband Alexander Kaur have been accused of causing disturbance with their unruly behavior while intoxicated on a Jetstar flight from Hobart to Sydney. Annalisa, the half-sister of the Philippines president, has been accused of grabbing and shaking another passenger while exiting the aircraft toilet. The Australian police also urged travellers to be mindful of their behaviour at airport. The two pleaded guilty to charges of not complying with safety instructions and consuming alcohol not provided by the crew, but denied a charge of assaulting the fellow passenger, which carries up to 2 years in prison. Later, while on bail, they agreed to a booze ban. Now, if found guilty, the couple could be fined up to $8,500 for each charge. 53-year-old Annalisa Kaur is Ferdinand Marcos's Australia-raised daughter, with former Sydney model Evelyn Hagesi, and the half-sister of the current Philippines President Ferdinand Marcos Jr. The late dictator Ferdinand Marcos ruled the Philippines for more than 2 decades until he was unseated in a revolution in 1986. The Marcos family was forced to flee the country and sought exile in Hawaii. Now, the family is back in power in the Philippines.
While his half-sister has made headlines with a mid-air drunken brawl, back home, Ferdinand Marcos Jr., too, has been accused of being a drug addict. The former Philippines President, Rodrigo Duterte, has repeatedly taken a dig at Marcos Jr., saying the country has a drug addict as president. Without commenting directly on the incident involving President Marcos's half-sister, the Jetstar Airlines said that the company would not tolerate disruptive behavior on its aircraft, and that the safety and well-being of its customers and crew is their top priority. Napakalupit talaga ng Marcoses, di ba? Buti na lang itong si Amy Marcos kasi adopted to eh, kaya walang neutral lang. Pero grabe, nasa DNA talaga, no? Magpasikat in negative way? Oh no. Ang malupit pa nito mga kadunatics, hindi ibinalita to ng mga local media sa Pilipinas. What? Wala akong nakitang nagbalita nito. Ang international media pa. Oh no. This is so sad. Grabe. Nabayaran na ang media ng Pinas, no? Ay nako. At may bago pang news mga kaibigan, mga kadunatics. Alam nyo ba? Takot yung mga congressman na pipirma sa impeachment cases ni Sara Duterte. Bakit? Panoorin yung video. Posibleng hindi pumirma ang ilang kakandidatong kongresista sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na posibleng nababahala ang ilang kongresista na mawala ng boto sa Mindanao kapag pumirma sa mga reklamo. Nangangamba rin ng ilang mga kongresista na posibleng kapusin sa oras ang pagproseso sa mga impeachment complaint laban kay VP Sara. The moment they sign this or endorse, no, the moment they endorse through their signature, through a resolution, any of the complaints, it could affect their re-election efforts, no? Political especially if one congressman is running for a national post like a senatorial bet or party list. Party list candidates are voted nationwide. Maybe one of their concerns is the votes that they could gather potentially from Mindanao. Tingnan nyo, grabe. Takot sila. Trust me. Kung hindi pa election, pumirma na itong mga tsunggong mga congressman na to. 100% sure. Kaya, these impeachment cases, these are just political. Kasi nga, napakalaking threat ni Sara Duterte sa 2028 na election. This congressman, tumakurap ng mga buhayang to, ma-eradicate yan siya pag manalo si Inday Sara Duterte ngayong 2028. Doon sa Japan, isiniwalat ni Inday Sara Duterte na seriously considering it. Anyway, panoorin na lang natin yung INC rally through SMNI. Saka hindi lang pala Maynila, pati Cagayan de Oro, Yes. marami, sa Davao. Cebu, Davao, Yes. all over. Opo, nationwide po itong INC rally na ito, kasama po yung iba't ibang, kahit hindi taga-INC, ay nakilahok din, nakiisa. Yan bang Dito, nakikita natin? Yan na sa ba yan? Yes, sir. Sa Quirino Grandstand. Ngayon na yan? Yes, sir. Aba, Dami ang na. dami na. Ay parang milyon na yan. Opo, milyon na yan. Yan po sa Quirino Ang Grandstand. aga pala. Yes, sir. Opo, itong inaasahan nga natin this morning, more in entertainment pa yan eh. Parang may banda, kantahan. Mamayang hapon na yung mga siguro marinig natin yung Pero mga speeches. napakadami niyan. Opo, diyan po sa Quirino Grandstand po yan, sa Manila. Mamaya, magti-TikTok live tayo dyan. Ayos. Nang tinanggal na si Vice President ngayon sa NSC, paano na ngayon? Sino yung possible? Kung sakali man, hindi naman natin, kung may mangyari sa Presidente, sino ang possible na papalit sa kanya? Sino? Kanino? Kasi di ba yung si Vice President, yung sabi mo, as an NSC, kung ano mang mangyari sa Presidente, automatically si Vice President yung ano, yung Siya pa rin. Siya pa rin. Kasi vice president siya. okay. Yun lang Although, bilang membro. Pero natanggal man siya ngayon. Natanggal nga siya, kaya nga kinukontra natin dahil unang-una may karanasan siya sa security. Yes. Yun ang bilang alkade siya, talaga nag-concentrate siya. Opo. Kinalo niya nga mga kalaban ng Estado. Kilala siya talagang kumukondena sa mga teroristang NPA. Nung sa Department of Education, ganun din ang ginawa niya, Yes. yung mga confidential funds na yun. Kaya madalit sabi, may karanasan. Kaya yung mga living presidents,
meron na rin silang karanasan doon. Magagaling sila doon eh. Talagang they can share their insights, their wisdom to the President. Kaya mali yung pagtanggal. Full force. Ibig sabihin, attorney, hinog na? I mean, yung mga tao, aware na sila sa mga nangyayari. Kasi nga, di ba may lumabas na survey, 41% nagsasabi na approve dito nga sa pag-impeach kay Vice President Sara. Iyon ang magpapasinungaling. Itong rallying ito will be a slap to the faces of this survey. Hindi totoo yung survey na yan, na 61%. Ayan, kung may 61%, biro mo yung tao, hanggang doon pala sa kabila, Jay, tingnan mo. Yes, akala ko nandyan lang sa may grandstand. Pati sa kalsada. Pati sa likod pala ito. Likod, harap, tabi. Malawak. Grabe, Tignan mo, saan ka? Maglalakad ka na papunta dyan. Paano ka okay lang sana. Hindi ko alam kung maganda ba ang signal dyan ngayon. I mean, mag-ano ka doon, magti-TikTok. Sigurado yan. Maganda ang ano niya. Grabe, tingnan mo, hanggang doon sa may Rojas Boulevard na yan. Sa dulon-dulo na yan. Pati sa monumento. Lumampas na ng monumento. Baka pati sa malawak yung pati sa TM Calaw. Kasi tingnan mo, wala. Naku, paano tayo makakarating doon? Chopper na lang tayo. Base dito sa attorney sa mga venues na ibinigay, sa Manila, dyan sa Quirino Grandstand. Dyan sa Albay naman, dyan po sa Sawangan Park, sa lungsod ng Legazpi. Sa Agusan del Norte, isinasagawa po yung rally dyan sa Butuan City Sports Complex. Sa Cebu, dyan po sa SRP, lungsod ng Cebu. At dyan sa Isabela naman, sa Isabela Sports Complex. Sa Misamis Oriental, dyan naman sa Plaza Divisoria, lungsod ng Cagayan de Oro. Sa Palawan din, dyan sa Provincial Capital ng Palawan. Sa Iloilo, isinasagawa yung rally dyan naman sa Freedom Grandstand sa lungsod ng Iloilo. Sa Ilocos Sur, isinasagawa itong rally sa Quirino Stadium. Sa Region 8, sa Ormoc City. At sa Bacolod naman, isinasagawa dyan sa Capital Park and Lagoon. Diyan po sa Bacolod City. Sa Davao, nagsasagawa po ng rally yung mga kababayan natin dyan sa San Pedro Square. Dyan sa Ormoc City naman, sa Stage Plaza ng Ormoc City. Sa Pagadian City at maging dyan sa Rizal Park ng Davao. So, yan yung mga venues na kung saan isinasagawa itong peace rally, attorney, ng INC kasama ng iba't ibang grupo, sektor na sumusuporta nga sa kanilang panawagan. If you are an INC member, maraming salamat sa iyo sa pagsuporta kay VP Sara Duterte at sa pagsuporta sa no-impeachment cases. 32 million o more yung bumoto kay Sara Duterte. Dapat yung 32 million ang may prerogative na magpatalsik sa kanya. Bakit patalsikin ng 2 o 3 congressman ang isang binoto ng taong bayan? Wala kayong hiya, mga kumagto. Doon silang Franz Castro, itong mga NPA members na sa Kongreso o sa House of Representatives, mga kumagto na nabayaran na mag-file ng case. If someone would impeach Sara Duterte, it would be the taong bayan. It would be us kasi binoto natin siya. Kaya nga sa South Korea, every time na may ma-impeach doon na presidente, most of the time, through people power. Pag tao na yung nagsasalita na bumaba ka, you have to respect that. Kasi sila ang nagboto sa iyo. Sila din ang may authority na pababain ka. If the people of the Philippines want BBM to step down, we cannot do that through impeachment cases, kundi people power. Thank you so much mga kaduantics kung umabot ka dito. Bye-bye.